Attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, naglabas po ngayong araw na ito ng pahayag si Senator Ping Lacson, kaugnay nga dito sa nangyaring rally. At naniniwala po siya na hindi po bibigay o magpapadala si Ombudsman Boyeng Rimulya sa anumang pressure na maaring idulot po nitong rallying ito. Abay, imbis na siya ang pumanig sa atin, kung sa bagay, yan din yan, nakick out din yan ng EDSA 2 eh. Di ba kay Erap yan? Si PNP yan, si Ping Lacson ni Erap eh. Pinatalsik din natin yan eh, sa EDSA 2. Abay, Senator Lacson, imbis na pumanig ka sa mga tao, sasabihan mo pa kami na hindi siya mag-give in. Bakit? Sinabi ba namin na mag-give in siya? Ang rally na ito, ang civil disobedience na ito, ay para kay BBM. Instrumento niya lang ang ombudsman. Huwag mo kaming tatakutin na hindi yan niya aatrasan. Hindi ka na aatras. Ready na nga si Senator Marcoleta na mag-surrender sa inyo. Alam naman niya na hindi nyo naman ito, hindi naman kayo aatras. Wala pong nagde-dare sa inyo. Wala pong nagde-dare kung kaya nyo. Kaya nyo po. Kaya po ninyo. You can do your worst. Yun ang sinasabi ng mga tao dyan sa EDSA. You can do your worst. And nung 86, People Power 1, People Power 2, ito was cardinal sin. Ngayon, dahil iglesyang sinasabi nilang nag-lead dito, masama ang iglesia. Abay, hindi naman yata tama. Dahil kahapon, mga Katoliko naman, Protestante at mga makaliwa, makbayan na yan at makabayan, bayan na yan ni Pisa Untiveros, tapos na sila kahapon. O di yung mga taong iba naman ngayon, ano naman masama. Ang kaibahan, dahil mas marami ngayon, yan. Kaya nabubulaga si BBM. Nabulaga siya. Hindi nila akalain. But you know, in the history of the Philippines and even in other countries where the people had an uprising, talagang sacrifices have to be made. And I think that's what Senator Marcoleta is doing. He will willingly go to jail. So, Ping Lacson should no longer warn us. Because we already know that. They have the power. The state has the power. BBM has the power. The ombudsman has the power. All of you, you have the power. But there's going to be at so many people there. Maybe abutin niya ng million dyan sa EDSA. Ano yan? Anong klaseng power yan? You cannot ignore that. Foreign countries or embassies here, they cannot ignore that. Pupunta ka sa ibang bansa, BBM. Mangungutang ka na naman. 5.7 na ilang trillion na dollars ang utang mo. Tapos, grabe. Yung growth rate, 2.8% lang. Kaya, uutangan niya ng uutangan hanggang lubog na tayo. Ayan na po. Maghihintay tayo na talagang baon na. Nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga ng ekonomiya natin ay baon na. Opo, Attorney, maayong hapon, si Admar po ito. Attorney, ang banggit din po ng Malacanang, sinasabi nila na wala daw banta sa kanila itong naging rally ngayon dyan sa EDSA People Power. Pero kapansin-pansin na medyo lumawak yung radius ng kanilang nilagyan ng mga container vans, mga barbed wires or razor wires sa paligid po ng Malacanang. In fact, sabi nga nila nakakasagabal daw sa trapiko yung ginawa na rally dyan po sa EDSA. Pero meron din silang sinara mismo kahit wala doon yung mga taong nagpoprotesta, Attorney. It's a war, you know? It's a battle formation. Those of you like history of battles, it's a battle formation. Ibig sabihin, the people have reclaimed so much land, so much territory, that they now have to expand, atras their blockades. The people have conquered territory.
That's why BBM's police, atras, they now have to anticipate, kaya lumalaki yung kanilang blockade. But do you really think that's going to stop people from just crossing over? And what are you going to do with these people? You're gonna shoot them all? Are you gonna shoot them all? You see? Because it's a battle and the people know it. It's a battleground. It has become a battleground. Kung bibilangin mo, ilan ba ang pulis sa NCR? Ilan? Alam niyo ba kung ilan? May 1,000,000 ba? Wala po, hindi aabot. Meron wala. Oh, kung mag2,000,000 sa EDSA in the next 2 days. Oh. Paano ginagawa ng pulis nakikipag tulakan sila sa mga tao. Dahil the people are claiming territory. Push. Ginagawa din namin yan noon. Opo. So, atras ang kasi pinupush ng mga tao. You think they can push back more than 1,000,000 people in the next 2 days? Nahirapan sila. Sabi nila, magugutom din yung mga yan. Magugutom din yung mga yan. Ewan ko lang, uuwi. Kasi hindi yan hakot eh. Yung mga tao hindi hakot. Malakas ang commitment niyan sa cost niya. Ayun ang problema. So, now, the government is a problem. Because dadagdag pa ang tao dyan bukas. Opo. Ang tanong niya, anong gagawin mo, BBM? Huwag nilang isumbat sa atin si Senator Marcoleta. Dahil willing naman siyang magsurrender. Oh, alam naman ng mga tao yun. Oh, still, pumunta silang EDSA. The message is, sukdulan na, hindi na pwedeng, hindi kami magprotesta in any way that we can. Basta wala lang karahasan. Ngayon nga makaliwa, kahapon gusto nila, sila lang dun sa rally nila. Di sila lang, ilan lang sila. Ngayon, ilan ba mga tao ngayon? Ano estimate daw ng pulis niyan? Ilan? Lagpas 11,000 na raw po. Sa kanilang tansya. Konti yan? Napaka-konti naman yan. Konti naman baka minimize nila. Kasi yung nasa INC rally kami dun sa Luneta, almost 1,000,000 or little over 1,000,000 yun eh. Hindi makikita mo sa drone. Opo. Bukan. Yung mga tao pa dyan, sigurado yung hindi nakapunta ngayon. Opo. Attorney, ang pinaka-latest pupunta. ngayon, So yun po mga banateros, no, grabe yung mga pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. At ayun, magkikita-kita ho kami dito nila Attorney Rowena Guanzon. Yan yung abangan nyo. Dahil pupunta ho dito yan ngayon sa Hong Kong. Na isa yan sa mga inaabangan din namin. Siyempre, isa sa mga iniidolo namin yan, Attorney Rowena Guanzon. Alam nyo, ang kinaganda dito kay Attorney Rowena Guanzon, na kahit alam naman din natin na siya ay kakamping, alam niya kung ano yung mali at tama. Ayun yung kinaganda doon. Sa tutusin lang, wala naman ho kaming pakialam at hindi naman big deal ho sa amin na magiging dilawan kayo, kakamping, pagdating ng butuhan. Pero yung tipong mali na tapos tinotolerate nyo pa kagaya ng ginagawa ng ibang mga dilawan, mga kakamping, na kinakampihan nila si Marcos Jr. na kahit alam na nilang maling-mali na yung ginagawa. No, hindi katulad dito ni Attorney Rowena Guanzon na kahit na magkaroon ng botohan, maglaban ulit si Leni Robredo at BP Sara Duterte, ay sigurado na kakampi at iboboto niya pa rin si Leni Robredo kesa kay BP Sara Duterte. Pero ang kinaganda rito kay Attorney Rowena Guanzon ay talagang alam niyo yun talagang transparent siya, hindi siya one-sided, neutral siya.
No, kung ano yung mali, sinisita niya, kung ano yung tama, yun yung sinusuportahan niya. Ganun dapat. Kaso yung ibang mga dilawan, mga pinklawan dyan, dati sukang-suka kayo sa mga Marcos, ngayon kinakain nyo na, kadiri kayo. At ayun nga mga banatero, sino kaya itong mga politikong nagsiliparan na sa bansang sa ibang bansa? Oo, mukhang syempre, yung ibang mga politiko dyan may mga mansyones sa iba't ibang lupalop ng mundo dahil nga sa milyong-milyong or trilyon pera ng taong bayan ng kanilang mga ninakaw. Kaya napaka-basic lang sa kanila talagang bumili ng mga mansyones doon. No? So yun mga barateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang tong video ko. Pasensya na. At hindi ko kayo masyadong hindi ko napahabain tong video na to at may pupuntahan pa kami ngayon dahil may mga activities pa na gagawin ng Banateros Brothers at ang SMNI KOJC dito sa Hong Kong. So grabe yung init ng tanggap sa amin dito ng mga kababayan natin. So yun, ano pong may kukomento nyo sa mga napanood nyo, ilagay nyo lang po dyan sa baba, i-comment nyo lang po. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta